The Kawasaki ZH2 is a high-performance, hyper-naked motorcycle that combines the raw Street Fighter style of the Z series with the supercharged performance. Derived from the H2 lineup, here are the key specifications for the 2024 Kawasaki ZH2. For the engine, it is a 998cc displacement, liquid-cooled, 4-stroke, inline-4 supercharged. The power and performance of this bike is a 197 HP, almost 200 HP, at 11,000 RPM. Max torque is 137 Nm of torque at 8,000 RPM. Siguro yun talaga yung mararamdaman natin pagdating ng 6,000 RPM. Top speed ng bike na to is 280 km/h or 174 miles per hour. The rest of the basic specs, lagay na lang natin sa screen para babasahin nyo na lang po at magpo-focus tayo sa riding feeling dito sa first impression ride ko dito kay ZH2. Ganito yung itsura ng susi ni ZH2 at dito natin siya lalagay, parang sa C1000, pababa din to. At ganyan yung animation ng TFT, ganyan siya kalaki. Seat height natin is ZH2, tapos sound check na rin natin. Seat height nito is 830mm, pero parang mataas kasi sa medyo bended yung knees ko. Pero pag tumayo ako wala nang space, unlike sa ibang bike. Pag tumayo ako may space pa. Yung bigat, yes, mas mabigat siya kay Z1000. Tapos ganyan yung tsura ko, height ko is 5'10", 5'11". Wala pang sukat ang inseam, 60 kilos. Imagination na lang muna. Idea na lang muna. Parang ganun yung sound Kaya lang may tao sa likod. Walang tao. Bomba tayo. Medyo delay yung throttle nya. Oh, kahit naka sports mode na. Kita nyo ba? Medyo delay sa feeling dahil sa Z1000 responsive at maliksi. Uy, sumisipol. Launch control sound naman. Isa pa. Sarap. Tara, ride na natin to. Pakiramdaman natin yung feeling sa ZH2. You know, pogi. Ayun pakita ko sa inyo. Ayun nabalik ko na yung throttle ko. Delay. Pero lakas na ito pagdating ng 6,000 guys. Kaya ingat tayo. Try nga natin quick shifter. Whoa. Wait. Oy. Hindi ako makapag second gear. Makapag-clutch muna. Mapapabigla tayo Malasakit bypass road. Sleep on pa lang, pero rinig na natin yung exhaust dahil naka-drip exhaust. Bulahaw no? Sa clutch yan tapos yan sa throttle hindi siya ganun ka lundag agad sa 1 to 3 RPM. Alalay lang tayo lagi. Bago mag 6,000 nag-shift na ako second gear kasi iba pag 6,000 Ramdam yun ng mga naka-test ride ng ZH2. Quick shifter nga tayo. Ayun 4,000 wala, tapos 6,000 biglang meron. Nakakatakot yung character ng bike. Sa upuan, nalambutan na ni sir yung suspension nito. Yung harapang matagtag. Pinakaramdaman ko sa parking, ginanon-ganon yung front suspension, parang medyo matigas. Ramdam ko yung aldog sa manibela. Pero hindi naman siya big deal. Kumbaga impression ride, kung ano yung mapansin natin compared sa Z1000 natin at sa ibang bikes na nagamit natin. Matigas yung front shock niya, front brake. Ayun, nagpa-front brake tayo Isa pa.
ayun, parang di gaano lumulubog. Pero okay yun kasi powerful yung bike. Baka mamaya mabilis ka, masyado lumubog yung suspension, mailang ka. Baka tamang timpla lang yun para sa ZH2 guys. Ni-rev match no? Wala na kasi sa tamang RPM. Isa pa. May time hindi naman siya parang tatapong ko sa upuan. Okay naman yung pagka-quick shifter niya. Bantay sarado ko side mirror, baka may sumalpok sa likod natin. Luwag tapos tayo lang nandito. Baka may humabol dun sa intersection. So ito kailangan alerto kayo pagka nasa intersection kayo. Nag-go kayo kung kailangan Kamusta sa liko ang ZH2? Hindi siya ganun ka-nimble at likable sa panga. Sarap paglaro ng quick shifter auto flip up and down basta nasa tamang RPM. Brakes harap, di ganun kasubsob agad katulad nung kay Z1000. Na for me good yun kasi hindi sobrang subsob agad, or baka hindi para sa ibang rider. So magiging neutral lang muna ako sa mga sasabihin kong comments para sa impression rate na to, kasi una pa lang to sa ZH2 na nahawakan natin. Pwede lang ako magsabi ng opinion na sigurado ako kung dalawang ZH2 na yung natetest ride natin para mapag-compare natin. Preno sa likod malakas, kumagat-agad yung ABS. Isa pa, ABS po yung narinig natin ngayon. Tag-tag. Nag-clutch na ako para hindi maapektuhan yung gear. Hindi siya pwede sa riding style ko na bigla akong manggigigil. Tapos pag di ko na ako yung gigil, nasagad ko yung throttle, lalong lalakas yung motor. Gusto ko umpisa pa lang nandun na yung power, or medyo linear, or paangat yung power. Oh my god. Oh my god. Paangat yung unahan. Sarap. Ito, ramdam ko ang haba ng wheelbase na magkalayo yung harap at likod na gulong. Kaya hindi siya pang ganto-ganto agad na kasing liksi ng Z1000. So yun yung sinabi ni Kuya Ever at ni Boss J. Na-enjoy pa rin nila yung Z1000 pagka mga traffic at dito lang, dahil mas nakakasingit tayo doon sa ganung bike. Pero okay din si ZH2 kasi maganda yung acceleration niya. Nung nakaride ko si Boss J sa Manawag, siya yung trangko namin singitan. Tuloy-tuloy lang, di naman nabibitin si Boss J. Grabe, maangat yung unahan. Second gear na yun Third gear, ganun din. Although matorque si Z1000 sa mababang RPM, pero yung pag dumating yung torque nito, iba yung torque nito. Lipad talaga ayun oh my god. Nabubugbog ako sa talbog ng kalsada dito. Sakit ng talbog, ayoko na. Tayo muna tayo. Yeah, wash out Arayat. Grabe yung talbog, bakit? Ito yung tunog niya. Solid. Isa pa nga. Ito yung tunog niya pagka grabe, sarap ng launch control guys, solid. Kay Z1000 hindi ako natatakot pag nagwawabol yung manibela kasi
Alam ko solid yung balance si Z1000 na kahit umangat yung unahan niya, pag bigla ako siyang sunwerve, eh ang ganda pa rin ng kapit at balance ko sa ground. Dito nakakatakot. Parang magtutuloy or parang magsisepla kapag nagbabol na yung manibela niya. Pero kagandahan dito, sabi nga nila, nakatago ka sa tank eh. Mas okay siya sa mga long straight na daan, lalo na may cruise control. Reko. Pero sa Inlex na imagine ko, sarap na ito. Riding style ko, mahilig ako magsagad ng mga gears to red line or to max RPM. Dito napapasoli ako. Sa ibang bike, pag na early shifting ka, for example MT-09, 150 pa lang takbo mo, 100 pa lang, na 6 gear mo na, maiiwan ka na nun. Medyo di na ganun kaganda yung hatak na. Eto 100, 150, naka 6 gear ka, bibilis pa rin dahil sa supercharge. Nakaka-excite na kapag testing ng iba pang malalakas na motor soon. Na simulan natin sa Z1000, sa GSX-S 1000, tapos ngayon ZH2. Grabe. Ano kaya next na bike na malalakas din na mapipil natin yung power? Kumagat yung traction. Wow. Kay Z1 ko, pag umangat yung unahan nun, ganun eh, smooth eh. Ito pag umangat, ganun eh. Parang gano'n eh. Grabe. Almost 200 HP na motor or 200 HP. Ganun yung power. Talagang ganun. Kay Z1, smooth pa eh pag umangat. Ganun lang yan. Oy. MT-09, ganun. Ito pag ganun. Sorry sa kamay ko, talagang na-feel ko lang na ganun yung difference of power nila. Sa Richard din daw na owner na ito, napapangat niya din daw yung unahan unintentionally dahil sa sobrang lakas ng bike. Pero saya daw, di daw siya nagsisi na ZH2 yung pinili niya. And maraming salamat sir, dahil pinagkatiwalaan mo rin ako na may vlog ko tong ZH2 mo dito sa channel. After ng Z900, ZH2 naman, grabe, maraming salamat. At sana na-enjoy niyo po dito sa vlog natin na nakapag-test ride tayo ng ZH2 na dati nangangarap lang ako, NK400. Diba, okay na tayo sa ganong bike. Pero dahil naka-Ziva na tayo ngayon, ang tingin ko na sa NK400 at 400cc na bike is wala na sa akin yung power nun. Mabilis siya 0 to 100 pero mabibitin ka sa ganong bike pagka nakapag 1000cc ka na. Alam niyo yun, kung alam niyo na yung riding style niyo, papasok sa bike na yun, at kung alam niyo yung mga kasama niyo, yung mga litro din at nakakasabay naman kayo. For example, ako 400 pa lang gamit ko, 600cc pa lang gamit ko, pero nakakasabay ako sa mga litro ko na kapwa rider. Yun na yung sign na pwede ka na magpalit ng bike or dapat naglitro ka na din. Pero kung lahat po kayo ay 400 at naisip mo mag 1,000 kahit na ikaw yung pinakamabilis, wag po natin i-underestimate na yung power ng 1,000 konti lang yung madadagdag. Kasi hindi, ang laki ng power na madadagdag from 400 to 1,000. Grabe. Yung display, ganda talaga ng TFT. From Z1000 na LCD lang, ito TFT kahit umaga, kitang kita at ang ganda sa mata, bagong bago sa feeling yung bike. Yeah, 91 degrees. Ganda yung cooling system. Kay Z1 baka nasa 100 na ako, nito 102. Hindi pa to naka-remap, pero grabe na yung power. Pero parang mas magugustuhan ko naka-remap to. Wow, tuloy na ng bike, papa-remap po pa. Yun po ay para mas maging maganda at accurate yung power. Yes, mas lalakas pero mas enjoy yun, mas accurate. Yun yung tamang term. Na-imagine ko na ako nasa LX ako. Bye bye guys.
Kaya lang, mas bugbog ka rito sa hangin, lalo na sa mga sports bike na kasama mo. Sila may taguan, ikaw wala. Cruise control, di ko maset. Ah, ito, nakaset na. Ayun, nahulaan natin settings. Wow, sarap ng cruise control. Relax ka na ito sa ride. Para makancel, alam ko brake. Ayun, okay. Nag front brake tayo para makancel yung cruise control. Isang pindot and then set. Tapos pwede rin natin i-plus minus kung anong speed. Nakakagulat pala yung cruise control guys. Pag naset nyo sa mataas na speed, tapos nag-cruise control kayo ng mabagal, biglang uusad yung bike. Eh sakto, pabitaw kayo ng manibela or relax kayo. E di, wah, ingat. Mas masisiyahan ako sa ganung power kung umpisa pa lang ramdam ko na siya. Eto, paunti-unti yung dagdag niya. Yung ibang rider gusto yun. Kaya lang, hindi ko gusto yun dahil baka mamaya mas malakas pa lalo yung darating. Eh, hindi na kaya ng katawan natin. Mahirap. Sa akin gusto ko yung umpisa pa lang, alam ko na kung gaano to kalakas at lalakas pa to. Ganun sana yung gusto ko ma-feel sa mga susunod na ibang bikes. Dito kay ZH2, hindi ko gusto yung may surprise pa. May surprise pa guys. Ang lakas na pero may surprise pa. Or pag hindi mo nakabisado yung power band niya, kung kailan siya lulundag, tapos ka dito. At yun, finally nakabawi na hindi natin sinagad-sagad yung mga gears, no? Dahil nakakaya na unang impression ride ko sa motor ni Sir Richard, yung Z900 niya lahat ng gear na limiter. Yung quick shifter ganda, sarap, pati yung auto flip talagang putok eh. Ang hindi ko lang masyado narinig yung sipol, parang tahimik pa, no? Uy, traffic. Dito naman, gusto ko dito naman natin ikot. Uy, ayun. Tuloy-tuloy yung sipol niya. Ayaw ko lang ko rinig ah. Rinig niyo ba? Galing. Ayun, narinig ko na. Pinarinig tuloy sa akin. Hindi siya nagtuloy-tuloy. Baka nakulangan lang. Sobrang lakas yata ng ABS ko ganun. First time ko mag-impression ride ng CH2. Kung may makalimutan man tayo, so, sa next test ride or sa ibang vlog na lang natin banggitin, or i-record ko na lang. Maraming salamat sa panonood. See you on the next vlog. Solid. Maraming salamat, sir. Shoutout ulit kay Kiyo Sairan at kay Sir Richard. Shoutout na rin kay Engineer Jomar at kay Kuya Pepe. Malambot na yung upuan niya. Parang sa Z900 pero parang mas malambot to. Thank you po ulit at happy anniversary po ulit sa inyo, Sir Richard and Ma'am Sel. Ang sarap po ng mga puts na hinahin niyo po nung araw na yon at napakasaya po ng mga naging kwentuhan natin. See you po ulit next time at thank you po ulit. Magaan yung Z1. Tapos yung ZH2 mabigat talaga. Pero yung pag umaandar siya, magaan yung ZH2. Oh, gano'n Oo, gano'n sa pag umandar. Pag lang siya traffic, tsaka yung magbubog ako sa park. Shoutout mo na sa family ko sa Pampanga. Uwi na ako mamaya Mga taga Bicol. Bicol! Mga kababata mo. Bibili na ng big bike si Sir Jack. Shoutout sa Gunita Coffee Shop. Shoutout sa Ronaldo. Sige po, Little Shepherd Veterinary Clinic. Shoutout po. Shoutout Sir Danny.
Shout out Papa daw. Shout out sa anak ko, Christine Bernadette Machas. Ingat po. Shoutout po, ingat po. Nandito tayo sa daan. Ay sir, sticker po. Ayun, salamat. Kaganda ng bike. Oo, kwentuhan. Kapresyo rin ng big bike.